Moira! Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sa hirap man o sa saya ay Moira! Ay, grabe talaga ang nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga pinakita na nga ang teaser yung episode para bukas. And yes guys, ito nga unang-unang pinakita is itong si Lynette na kung saan kausap nga niya ang kanyang asawa na si Doc Carlos. At yes guys, sinasabi nga dito ni Lynette na gusto niya talagang makita na mahatulan o masentensyahan itong si Moira. Sabi niya mismo kay Doc Carlos na gusto ko nandun ako kapag sinentensyahan na itong si Moira. At sabi naman ni Carlos, sige, ako bahala sa'yo kapag kung kailan yun, sasamahan kita. Yes guys, medyo nagpipigil pa nga ito si Carlos, ayaw niya nga pumunta, pero wala rin siya magawa kasi mas mahalata siya ni Lynette kapag tumanggi ito. At sinabi nga din ni Carlos mismo na kamusta ka na, wala na ba ang iyong trauma? Ngunit sinabi nga ni Lynette na hanggat hindi nakukulong nga itong si Moira is hindi mawawala yung trauma niya. At gayon din itong ang si Dax na gumawa sa kanya ng masama, yung nagtangka sa kanya mag-kidnap. Actually muntik na nga rin siyang pagsamantalahan nun at patahin din. And yes guys, ito nga si Dax is nandun pa rin na sa kustodiyan ng mga pulis at di pa nakakaalis. At dito guys, ipinakita nga no na ito na nga si Moira is i-present sa media. Yes guys, talagang televised ito sa buong Pilipinas. Ipinakita ito para nga malaman ng lahat ng Pilipino ang about dito kay Moira, about sa kaso niya at sa mga ginawa niyang kalokohan. Ngunit itong si Moira mismo is ayaw niya. Yes guys, ang ginawa nga niya is tinakpan niya yung mukha niya no, kasi nga ayaw niyang makilala siya, ayaw niyang mapahiya sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Ayaw niyang makita ng mga kamag-anak niya, mga friends niyang iba din na yung ginawa niya is talagang napakasama. Yes guys, nag-request nga ito na takpan yung mukha niya. Nakadalasan, pwede naman yun sa totoo lang, pero kadalasan is nang gagawa lang yun o nangyari lang yun kapag sa mga witness no. Pero dito nga may umapilan. Yes guys, alam niyo na kung sino. Ito nga si Josa at ito rin nga si Chang Susan. Yes guys, gusto nga nilang makita kung talagang si Moira Tanyag yun. Kasi nga naman, nakatago no. Kahit naman sino, kahit naman siguro ikaw. No, kamag-anak mo yung nadihado, tapos yung suspect, ganun nagtatago, no. So magtataka kung siya ba talaga yun o hindi. Kaya ang ginawa is pinahubad. Ang ginawa naman neto ni Giselle is tumayo siya dun sa upuan at lumapit dun sa likod ni Moira at tinanggal niya yung mask na nagtatago doon, no. At nung natanggal na, nakita na si Moira talaga yun at nagulat pa nga dito si Chang, parang natakot na, sabi niya, ang kulit no. Pero yun nga guys, dito din makita natin na marami talagang umaten maliban sa mga media. Nandito rin si Eric. Yes guys, makita mo sa mukha niya na tila masaya siya sa nangyayari sa mga kahit nagkakagulo na no. At gusto nga rin niyang syempre makulong dito si Moira kasi para mas mabawasan yung kompetensya nila o yung maghihinala din sa kanila, kasi nalaman nito ni Eric na naghihinala sa kanya itong si Moira. So ito na yung chance o yung pagkakataon para mabawasan yung tao maghihinala sa kanila at mapatuloy nila yung plano nila, ang operation nilang pagbagsak o pabagsakin ito ngang Apex. Yes guys, dito nga ipinakita na nag-uusap itong mag-ama, si Doc Lindon at itong hang si Zoe. Yes guys, pinag-uusapan nga nila na meron daw binanggit itong si Moira na mga kasabwat. Yes guys, nag-aalala nga itong dalawa. Kaya nga ang tanong ni Doc Carlos sa kanyang anak na si Zoe na, Zoe, sino yung binabanggit ng mama Moira mo na meron daw siyang dalawang kasabwat? And yes guys, no, talagang kinakabahan sila doon. At sinabi nga ni Zoe, hindi ko alam yun. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ni mami o ni ma'am. At sabi nga ni Doc Carlos, dapat makausap natin siya o kahit ikaw, kausap mo siya para malaman mo kung sino yun, kasi hindi pwedeng madawit tayo doon dahil kapag nangyari yun ay siguradong makukulong tayo. At kapag nangyari ngayon, syempre mapapaya tayo sa lahat ng tao at wala na rin tayong kalayaan. Yung pagiging doktor ko o natin dalawa is mawawala at yung mga pangarap natin is hindi na natin matutupad. Yes guys, takot na takot nga sila, no, lalo na nahuli na itong pinaka-mastermind na si Moira. At kagagawan din naman yun ni Zoe na hinayaan nga niyang mahuli yung kanyang nanay. And yes guys, ito nga rin
si Doc Carlos is talagang kinakabahan simula nung nahuli tong si Moira kasi talagang delikado sila lalo kapag nagsalita itong si Moira, lalo na pwede silang ilaglag nito anytime, at talaga pag nangyari yon, itong si Doc Carlos at itong si Zoe is kasama niya sa kulungan at talagang masisira o mapapahiya sila yung pamilya nila ng mga Benitez. At itong harin si Moira at itong si Zoe at talagang napaka delikado nung sitwasyon nila, pero yun nga, itong si Zoe, sinasabi niya sa tatay niya na ako na bahala dad, pag makakuha ko ng chance o tiyempo is kausapin ko itong si mami para hindi na siya makapagsalita o hindi niya na tayo dadamay pa, at ang alam ko naman is hindi ako idadamay ni mami. Then sabi ni Carlos, paano naman ako? Kaya nga dapat gumawa tayo ng paraan para nga itong Mami Moira mo is hindi magsalita kasi talagang delikado tayo dyan. At pakikita mo talaga na stress talaga tong mga to, lalo na itong si Doc Carlos kasi talagang kapag nalaman ng lahat na damay siya, is kahit itong si Lynette is magagalit sa kanya at baka nga iwanan pa siya nito o hindi na tanggalin yung kasal nila, na makipaghiwalay ito, at kawawa naman niya si Carlos tapos makukulong pa. Tapos ito rin si Zoe, kung sakali man is makukulong din at talagang itatakwil na siya mismo ni Don Pepe. And yes guys, dito nga ito nga si Moira is nagdi-deny pa rin at sinasabi niya sa lahat ng tao na I'm innocent, na wala akong kasalanan. At lahat nga ng tao doon is naiinis kasi nga lalo to si Josa at si Susan, talagang binato pa nila ng mga gamit, talagang gustong magwala at umalis nito ni Moira, hindi pa nga tapos yung interview, basta ugali nito. Pero sa pagtayo niya at pagtangka niyang pag-alis, syempre nandun yung mga polis para i-guide siya, pero mas nagulat siya. Bakit? Kasi nakita niya si Don Pepe. Yes guys, si Don Pepe is nagising na, hindi lang nagising, kundi nakakatayo at nakakalakad na uli. At sinabi niya nga mismo dito kay Moira na ikaw Moira is makukulong ka, wala ka ng takas, at dahil sa akin, sa gagawin kong testimonya at sa mga ginawa mo sa akin ay siguradong mabubulok ka sa kulungan at ipapakulong kita. At ayun yung sabi talaga nito ni Don Pepe, talagang galit na galit siya dito kay Moira. At itong si Moira is nagulat, sabi niya Dad, at talagang nagulat pa siya, hindi niya kasi lubusang maisip na magigising itong si Don Pepe. Actually ako din, kasi yung last na pinakita nga dito kay Don Pepe is nandun pa siya sa hospital na coma at walang kamalay-malay, pero ngayon is malakas, nakapagtayo, nakapagsalita at talagang alam na alam niya, hindi siya nawalan ng amnesia, kundi nandito ready makipagharap dito kay Moira. At talagang pinapangako niya sa lahat at sinasabi niya rin dito kay Moira na makukulong siya, at malaking ebidensya talaga ito at talagang walang lusot dito nga si Moira sa kaso na to, kasi kidnapping yung kaso niya, unang-una yun, walang bail, tapos ang dami pang testigo na, at ito mismong si Don Pepe na hinostage niya is nandito, kaya wala siyang kawala. Kaya nga itong si Moira is nung nakita si Don Pepe is nag-iyak-iyakan na naman at naghihingi nga siya ng sorry o ng patawad. Sabi niya, Dad, patawarin niyo na ako sa mga nagawa ko, hindi ko naman yun sinasadya at willing naman akong magbago. Nitong si Don Pepe is talagang desidido siya na kasuhan at ikulong o mabulok talaga, masentensyahan. Lahat na ng kailangang gawin para sa kriminal na si Moira is willing itong si Don Pepe. Kahit magbayad siya, kahit ng pinakamagaling na abogado, mas maganda yun para lang makulong itong si Moira at di na makatakas pa at magsilbi din na parusa sa kanya yung ginawa niya, na hindi maganda kasi baka sakali makatakas tong si Moira is baka gawin niya ulito sa mga tanyag, or hindi na sa tanyag, baka sa ibang tao pa, so delikado talaga ito. Pero yun nga guys, bukas abangan natin kung ano talaga yung full episode at kung ano talaga yung mangyari, lalong lalo na dito kay Moira. Ito bang si Moira is tuluyan ng makukulong at hindi na makakatakas pa, o baka naman makakagawa ng paraan o makakalusot na naman ito? Pag nangyari kaya yun, ano kayang masasabi pa ng mga bashers ng Abot Kami na Pangarap at ng mga netizens, At ito kayang si Giselle, ano kaya yung plano nila? At ito rin si Robert at ito rin si Don Pepe para talaga masecure na hindi na makatakas itong si Moira. At ito namang si Carlos at si Zoe, ano kaya ang gagawin nila? Manatiling sekreto ang kanilang nalalaman at hindi sila makulong.
At ito naman si Annalyn, ano kayang gagawin niya para matulungan ang mga tanyag. At ito namang si Lynette, makikita kaya niya talaga at makukuha niya na ang hustisya sa pagkakakulong dito ni Moira. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel at sa inyo pag-like, pag-share, pag-comment at pag-support. At ingat kayo palagi. Yun lang guys. Bye-bye.